Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, so first day of February, February 1, 2024 at namula ulit yung ating index, no. So hindi talaga makaakyat dahil doon sa inverted doji o inverted hammer na malaki na lumabas kahapon naman sa kanya. Ayan. So anyway, malit lang naman, negative 0.35% po yung loss ng index natin. Nag-close tayo is 6,623.01. Ayan. So medyo pullback ulit tayo doon sa mga big caps na stocks naman natin. So yun nga, yung pinaka main reason natin is yung galaw sa US market. Ewan ko kung nabantayan nyo kagabi. So para kasing wala pang hint na magbabawas ng interest rates yung ating federal government sa bandang US. So medyo nagkatakutan, malakas yung drop sa US market. Nag 2% yata yung drop nila kapon. Pero ngayon parang pabalik naman yung futures na nakikita natin sa kanya. Pero negative pa rin yung nakikita natin na perception in the short term para dito sa market natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today. So nauna sa listahan natin itong si BSC. So medyo umakyat siya nung umaga pero nag-pullback na ulit siya, no? So negative 2.17% yung closing natin sa kanya. Meron siyang 289K net foreign sell. So may bago na naman catalyst si BSC natin, nakita natin kanina. So may mga post siya na yung bagong solar farm naman yung project na gusto niya puntahan. Okay, so yun po yung pinaka-news. FCG, ayan, so medyo maganda yung galaw ni FCG natin. So nag-up siya ng 3.03%. Meron siya net foreign buy na 1.73%. Ayan, so medyo bumawi si FCG sa drop niya kapon. Tapos si Tech, ayan, so marami mga small caps yata na gumalaw. 2.11%, meron siyang 32.69,000 na net foreign sell dito sa market natin. Tapos si dito, negative 0.41%. So kapon kasi nag-trending siya, di ba? Negative 482K net foreign sell naman siya. Ayan. So tapos si SGP, ayan, wala tayong makita na magandang stocks masyado. Negative 1.31%, minus 448.4K net foreign sell siya. Tapos si ASEN, 0% lang naman. Pero ang maganda sa kanya, meron siyang 5.86 million na net foreign buy dito sa market naman natin. Okay? So yan po yung ating mga trending stocks for today. So sino ba ibang hindi nasama dito? Ayan, so wala na. Yan talaga yung mga trending stocks natin. So first day of December, mapula yung index natin. Ayan, so disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin as usual. Please don't forget to read po yung ating disclaimer. So kung bago ka lang dito sa channel natin, nag-aaral ng stock market, so sabi natin, wag mong gagamitin yung mga videos natin para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved. So, due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then, double check mo na lang po yung ating mga YouTube channel. So, sali ka lang dito sa ating Flappy Trader. Subscribe ka lang po. And then, kung gusto mo, since start ng February, meron tayong trading group. So, meron tayong trading community. Join ka lang po dito. Okay? So, sa mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat po sa mga usual na nanonood po dito sa channel natin, yung ating company review. Si CREC yung nakita ko na news na lumalabas sa ngayon. Paparating siya, new IPO. Ayan, so may parating na IPO tayo. So tingnan natin mamaya yung na-post natin sa Twitter. Profit or loss, mga sample trades, mga basic indicators natin, tapos yung mga fundamentals. Ayan, so andyan po siya. Tapos yung ating PSE stock market studies naman. And then follow mo ako dito sa ating crypto ko to para sa mga update or dips natin. Sideways lang yung galaw ni Bitcoin kanina. So, and then, dito din sa mga social media. So, please don't forget to follow mo po siya kasi mayroon tayong mga post dito minsan or yung ating regular na upload. Or dito sa Facebook page, pili ka na lang po sa kanilang dalawa. Bodega Peak, sa mga bago po sa mga articles natin sa local market, dito sa US at saka sa crypto, money earners, yung mga side hustles naman natin. Ayan. So, nakaid siya sa ads. Ayan. So, check mo na lang po yan kung gusto mong mag-aaral ng mga passive income. Okay? Tapos ngayon, based dito sa dalaw natin, okay, so tingnan natin muna yung summary ng index natin bago natin ang dami nating na post after ng pinaka-summary. Okay? So ito, net foreign buy pa rin. So meron pa rin tayong foreigners dito sa market natin. So nandiyan pa rin sila.
460.41 million. Mamaya silipin natin kay Investa yung daily na net foreign buy natin. Ayan, tinamaan si ano pala, si mining natin, negative 1.46%. Sino naman kaya sa mining? Tapos sa property is negative 0.86%. Medyo nag-bounce ng konti dito sa finance. Meron tayong 0.29% na gain sa mga finance stocks natin. Okay? So ito yung ibang na post natin. Alter subsidiary enter into agreement with Envision Energy International Trading Limited. Tapos ito yung mga binenta ng foreigners. China Bank, Security Bank, Union Bank, APF, Gen, DNL, EMI, AB, AGI, Ali, Aritz, TEL, Converge, at saka si Dito. So San Miguel and Beverage declares 0.45 regular cash dividend. Ayan, para kay SMC holders. Robinsons Retail Holdings, ano ba to? Good news ba? Post 4.66 billion net income, malaki pa rin naman pala. Kailan down siya ng 27.7%. So medyo may na si Robinsons natin. BSC. So ito po yung bago niyang catalyst. Science, meron siya ulit MOU with Pangasinan Electric Cooperative to conduct studies lang naman. BSC prospective 50 megawatt solar power project in Pangasinan. Ayan. So yun po yung catalyst natin kaya medyo pumitik siya kanina umaga naman. Okay? CREC. So ito na. PSC clears Citicorp Renewable Energy 12, laki pala nito. 12.9 billion IPO listing in March 22. Ayan. So isang buwan na lang. Parating na. RAC minus 22.78% minus, Metrobank minus 0.35, ICE 5 billion term loan facility. IPO, ayan. So, andito po yung details ha. So, click nyo na lang po to. 3 pesos and 88 pesos per share. So, yun nga lang kasi medyo mabigat. Ilang billion yung ano. So, meron siyang initial listing of 10 billion to, no? Tama ba? O tama, 10 billion common shares. Ang dami. So CREC, PSC approved Citicorp Renewable Energy Corporation for IPO. So CREC offer price 3.88. Ayan. So may bago na naman tayong abangan ng stocks. Kailang ng mga IPO natin. Hindi maganda yung kanilang mga galawan. So BSC nag-drop ng 2% after ng disclosure. Ayan. So nandyan. SMPH drop 0.73. Fourth quarter GDP growth exceeds consensus forecast. CIC fourth quarter profits continue recovery on resilient sales. AAB, so bibili niya daw si Coca-Cola natin, ang mahal nito, 1.8 billion US dollar. Ayan, so clear na yung kanilang transaction sa SEC. PH inflation, mababa na siya, 2.8 to 3.6%. Kaya lang kasi yung interest rates nga ng mga bangko natin, ayaw pa rin magbaba. Ayan, so yun po yung iniinda ng buong market natin. ABS-CBN, there are no plans to apply for another broadcast franchise. So naging kasi ito eh. Di ba nung sumipa yung galaw ni natin, ni ABS-CBN. So marami nag-speculate may usapang franchise. So wala naman daw. Manila Water, Cebu Water District has secured 10-year water supply contract with Manila Water Philippine Ventures. AAB, JT Cap expands into healthcare. TEL invests in MER, own telco unit. Ayan. RAC avails 5 billion loan from MBP. FLI Cebu project will be under BOT scheme. Tapos sa January inflation, maganda naman yung outlook niya. Kailan ba tayo para mag-break sa 6.7 yung ating pinaka-main na index. Okay, so decline yung property, bank, services, industrial, and Ponglo. So, finance lang yung kumita dito sa market natin. So, meron tayong share buyback, AGI, at saka dito kay Costco. ABS-CBN, okay, so wala naman daw yung news na yun. Aboitiz, okay na yan. ABA, board auction sale of land, 30,000 square meters in Mabini, Batangas. So, ang dami niyang binibenta na asset tong si ABA. Breaking, Fed interest rate decision, taas pala sa kanila, no? 5.5%, estimate 5.5, previous 5.5. So, walang walang babawas kaya medyo mahina yung natin, yung ating mga stocks, okay? So, puro yan yung mga na-post natin. Kasi ito yung ito yung nag-cause ng malakas po na drop kahapon naman. Ayan. So anyway, yan yung balita na nasagap natin kagabi. No ABS-CBN franchise in the work. Ayan. So nag-plunge yung
more than 2%. Kala ko ganun din yung galaw natin sa Pilipinas. Buti na lang, hindi, no? Konti lang yung binagsak ng markets po natin. Tapos yung mga news kahapon naman. Okay, so ayan, no? Nasdaq nag-drop ng negative 2.23%, S&P negative 1.6%, Dow Jones negative 0.82%. Ayan. So pero yung representative natin doon nag-up ng 0.8 percent naman. Okay? So yan lang po yung ating mga na-post for today. Ayan guys, so February 1 na. Yung mga gusto pong sumali sa trading group, trading community natin, always open po yung ating Patreon channel. So double check mo lang para sa mga traders, investors po sa Philippine markets. Okay? So tingin tayo dito sa charting natin. Okay, so maninibago tayo dito kay invest na muna tayo as of this time. Okay? So yung galaw natin, okay, so nandun lang naman sa MA20 yung galaw natin. Tapos nagre-resist pa rin nga tayo dito sa 6,700. Okay? So kailan break natin diyan? January, so tapos na February, first day of the month is mapula ng konti yung galaw natin, pero buti na lang hindi natin ginaya yung galaw ng US market. Okay? So yung trend natin, uptrend pa rin naman siya. Yung pinaka overall picture. So siguro ito ngayon nakita natin na 'di ba? Meron tayong nakita na konting divergence sa MACD, RSI at saka yung ating indicators last time. Pero yung overall picture niya, healthy pa rin naman siya kasi yung RSI natin is still above ng 50 level naman natin. Okay, so goods pa rin yan para doon sa mga blue chips natin, di ba? So kaya lang kasi medyo ayaw gumalaw talaga ng mga blue chips natin. Okay? So anyway, good news pa rin, 460.42 million net foreign buy. So tingin tayo, silip tayo dito sa kay Investa yung ating daily na net foreign. Ayan. So makita mo naman dito, since January, so kukunti lang yung nakikita natin na mapula. Ayan. So kailan ba tayo nagkaroon ng net foreign sale? Ayan, 566 million on January 30. Pero the rest na meron tayong trading day, very healthy pa rin po yung pag-buyback ng ating mga foreigners dito sa Philippine Stock Exchange natin. Okay? So ibig sabihin, nandiyan lang po sila. And then dahil nandiyan sila, hopefully hindi mabasag yung support natin. Pinakamalapit na or pinaka-stronger support natin is dito sa 6,400 kasi ito nga yung pinaka-trading range natin. Ayan, so dito tayo. Pero syempre yung bias natin mas malakas na ma-break yung 6,700. Hopefully ngayong February ma-break na siya. At makita naman natin na lumipad yung ibang mga stocks natin kasi sobrang tamlay ulit ng galawan ng ibang stocks natin. Pero medyo nakabawi na yung iba no? So tumaas na, di ba? So yung ibang blue chips natin, medyo umakyat na rin kasi yung ibang galawan din naman nila. Okay? So yan lang yung nakita natin na overall picture ng market. So silip tayo dito sa US market since medyo malakas po yung drop nila, di ba? Malakas yung drop nila kahapon. So medyo nagbabounce siya ngayon. So Nasdaq futures 0.57, Dow futures 0.03, and then S&P is negative 0.35%. So makita mo dito, mapulang-mapula yung indices natin. Pero European market meron pa. So mapula pa rin sila. Ayan. Tapos dito sa bandang Asia, ayan, syempre ay yung ating mga main na indices, nag-bounce na pala si Hang Seng. Pero si China, mapula pa rin yung galawan niya. Okay? So anyway, mas marami po yung mapula na galawan for today. Mas sa Korea, nag-up siya ng 1.82. The rest is halos hindi naman gumalaw. So mas marami po yung nag-drop talaga sa trading natin today. Okay? So yun po yung nakita natin. Tapos dito sa crypto, sideways lang siya, no? Medyo mapula yung mga charts, pero sideways lang. 42K si Bitcoin pa rin, 2.26K si Ethereum, and then eto buwan pa. Si BNB is 299.58 naman. Si AVAX minus 4, Matic minus 4, LTC USD minus 3%. So the rest, parang sideways din lang yung iba. O yung iba maraming drop. Sol, nag-drop ng minus 3.1% naman. Okay? So yun po yung ating galawan sa global markets. Balik tayo dito sa chart. Ayan, diretso lang tayo sa chart. Kasi kay To Trade Asia Prime natin is meron pa tayong discussions doon sa mga winners at saka losers pala. Ayan, nakalimutan ko. Meron din pala dito kay Instagrams natin. So tingin tayo sa winners muna. Ayan, nakalimutan ko. So, ang pinaka-winner natin, dito sa bandang kanan, medyo maliit yung chart natin. Hanapin natin yung may volume. CNPF, 3.49%.
percent. PNX wala naman to eh. CNPF, okay. So maganda yung trend ni ano CNPF. FCG, ito yung gumalaw kanina for 3%. Tapos silan, nabuhay sila natin yung chart. Okay, so medyo kulang pa. Walang volume. Web 2.25 megawide. Nabuhay na si megawide oh. Nag-bounce ulit si megawide. Good. Si Tech, yan yung trending natin 2.11. Nag-up zero. Robinsons Retail Holding, GGS, BPI. Okay? So sa mga losers natin, ABS-CBN kasi nawala na yung nawala na yung news kaya po hindi na tumuloy yung drop natin. Or rather nagtuloy na ng correction. So dati kasi Sky Cable to yung drop na yan. Tapos ngayon walang franchise. Ayan. So yari. Sun minus 4.7, Mark. Si Mark medyo battered din to, no? Ayan, medyo battered yung chart natin sa kanya. CHP minus 3, Ani. Ayaw tumigil ni Ani Si Nickel, ayan. So sa mga mining, PLC nag-pull back 2%. LC minus 2%. Okay? So yun po yung ating galawan sa mga winners sa losers sa market natin. And nandiyan din pala sa side lang ni investor natin. Okay? So tingin tayo dito sa individual na stocks na natin si BSC. Okay, so pullback muna si BSC natin. Hindi na niya kinaya doon sa taas, no? So yung support na dito drawing natin, sakto lang dito sa up body ng candle and then sa taas is dito sa 0.2478 natin. So 289K net foreign sell, nag-drop siya ng negative 2.17%. Ayan. So, syempre, profit taking muna yung iba after ng mga news na lumabas sa kanya. Tingnan ko lang yung Fibonacci niya. 50% is, ano ba to? Dito, mga 0. Tama, no? Mga 0.21 siya. Pero okay na yan, mga support and resistance. Madali naman makita yung galaw niya kasi parabolic yung yung ginalaw po nitong si BSC natin. Okay? So anyway, yun lang yung nakita natin na galawan sa kanya. So based dito sa news, may news siya pala. Ayan. So meron siyang disclosure dito, Basic Energy Sign and ayan, paborito niya, MOU between BSC and Pangasinan One Electric Cooperative. So Panelco 1. So to conduct distribution impact study lang naman and distribution asset study in relation to BSC prospective 50 megawatt solar power project in the province of Pangasinan. Ayan. So meron siyang prospect na ginagawa. So nagsasurvey si BSC natin. Okay? So marami siyang lumalabas na ng mga news. Kaya medyo sumipa tayo from the last 2 days ng galawan. Ngayon, ang tanong, saan siya magkakaroon ng support? Dito sa 0.21 o dito sa current low natin na 0.2223? Ayan, sakto. Yung mga values na nakikita naman natin sa kanya. Okay? So, yan lang nakita natin kay BSC kasama yung kanyang news. FCG, wala naman akong napansin na news dito kaya FCG natin. Pero gumaganda yung galaw niya, oh. Ayan, so maganda na. Natuloy na yung bounce niya dito sa MA100. So yan yung support natin. And then currently nasa resistance. So hopefully, ito ba yung next na ito yung next na niya, trading range. Ayan. So medyo malaki kasi. Mabilis pitikin si FCG. 3% yung mga galaw niya. So nag-up siya, 3.03% and then meron siya net foreign buy na 1.73 million. Okay, so lagyan natin siya na resistance. Actually, yung current price, ito, kasi nandito yung support niya last time. Okay. So anyway, nandyan naman siya. Itaas ko siya ng konti. Ayan, pwede rin naman dito. Kasi may mga support tayo dito sa area natin. Pero strictly speaking dito, yung niya, yung current price, yun yung pinaka-resistance. Tapos, syempre, ang gusto natin sa kanya, ascending lahat ng indicators natin. So, okay yung price action, o malayo pa yung hindi pa overbought yung RSI, and then okay din yung ating MACD formation. Ayan. So, hopefully makabawi na si volume-wise, meron siya, may mga pumipitik-pitik ng volume niya. Kasi last time, di ba, nag-invest si MPI ba yun? Bumili siya ng SOP dito. So ngayon halos 40% drop siya as of now. Pero mukhang pabalik naman siya last April. Ayan, tingnan natin kung abot siya dito sa for the month of February dito sa ito kasi yung pinaka-major na resistance natin sa 0.75 naman. Okay? So maganda yung prospect in the short term para kay FCG kasi umarangkada po yung ating pinaka-price action naman sa kanya. Okay? Next.
Certec, ayan, wala pa akong news kay Certec din. Wala tayong makita ng mga news eh. Pero price action wise ba, pa-breakout ulit yung ano ha, yung galaw natin. Oh. So okay yung galaw niya since lahat ng candles natin nasa ibabaw ng MA 100. So hanap tayo na next na resistance kasi parang nagbe-breakout yung ano eh, yung mga price action natin sa kanya. So hanap tayo. Ito yung pinaka-next niya, no? Dito tapos na siya at ito na yung pinaka-next natin, 2.08. Ayan. So medyo maganda 'yan pag pumitik yung galaw natin. So base dito is ascending triangle formation. So okay yung galaw natin sa kanya. Parang breakout siya, no? Ayan. So meron siyang nagpa-flag din siya, oh. Hindi lang natin napapansin pero meron siyang mga alleviate na flag formation. So nag-up tayo ng 2.11, kaya pala yung trending si ano si Certec kasi gumaganda yung ano niya, yung chart niya. So yung ating RSI okay, nagkakaroon siya ng volume pero net foreign sell pala siya, oh. Negative 32.69K si ano Certec natin. News, wala po tayong makita. Kaya sabi natin kanina, medyo gumaganda rin yung ano, itsura ng ating MACD formation naman sa kanya. Okay? So, yun lang nakita natin. Hopefully, ma-breakout, masunod yung ano, yung trend direction na nakita natin sa kanya. So, maganda kasi yung pinapakita na direction ni Certex. Sa technical lang naman. Punda, ano ba punda niya? Hindi ko nabasa yung ano eh, third quarter, ba 200 million minus 38, pero may net income pa rin naman siya. So parang okay naman yung ano, income ni ano, Certec natin. Okay, so medyo maganda yung nakita natin kay Certec. Hopefully magtuloy. Next si dito, pause muna si dito natin. Negative 0.41%. Parang hirap na hirap si dito talaga dito sa support to. Ayan. So hindi ko ma-draw yung support dito ba o dito. So pwede dito, pwede dito. So para malapit lang dito sa 2.4. Ito yung range niya. Sideways lang siya, di ba? Parang yung buong picture niya sideways lang kasi nandito yung ano eh, pinaka price action po natin sa kanya. Nag-drop siya, negative 0.41%, minus 482K, net foreign sell po si dito. Wala tayong catalyst kay dito natin. Yung RSI, sideways lang. No? Makita mo sa ano, pag sideways yung RSI natin, no, sideways din yung galaw ng mga price action natin sa kanya. Okay? So, ito yung nakita natin. Tapos, MACD, medyo bearish din yung dating niya. So, siguro overall picture, pwede natin sabihin. Sideways muna si dito natin. Nag-aantay tayo ng catalyst eh. Wala tayong mga balita na nakikita sa mga telco players natin. Next, SGP. Ano nangyari dito sa kanya? Okay, so medyo nag-pull back. Breakdown na ba to? Para nag-breakdown yung ano yung chart natin. So nag-support siya dito sa MA20. Tingnan natin bukas. Hopefully hindi ulit red candle. So nahirapan si SCP natin. After ng console niya dito, okay, may mga flag na siya na maliit. Hindi na niya kinaya. So nag-profit taking na yung iba. So nag-drop siya is maliit lang naman, negative 1.31%. Kaya lang parang okay. So kung medyo stricto ka sa charting, yan, medyo may konting breakdown yung ano, yung price action natin sa kanya kasi nga uh, lumabas na yung red natin dito sa ano sa MA20. Okay? So yun lang nakita natin sa kanya. RSI medyo divergence din siya, no? May konting divergence parang sa PSE natin. Medyo bearish yung ano, yung MACD. Tapos kulang kasi sa volume, na ubusan ng volume si ano, itong si ano natin, SGP. Okay? So yun lang yung nakita po natin sa kanya na galawan for today. Wala yung mga buyers natin ng SCP. And then lastly, itong si ACN. Ano nangyari kay ACN? Hirap na hirap si ACN. So overall picture, again, sabi natin, downtrend pa rin naman siya, di ba? So ngayon, lumalaban naman siya dito. So nag-establish siya meron siyang maliit na support dito sa 4 pesos, 0% nga lang siya. Pero ito, so hopefully may makita tayong mga net foreign buy for the coming few days. So meron siyang 5.86 million para makalabas siya dito sa Medyo kulong pa rin siya eh. Kasi bearish pa rin naman yung buong picture natin kay ACE kung dudugtong ko to. Medyo kulong-kulong pa yung price action natin sa kanya. So medyo tulog pa si ACE natin. Pero buti nga nag-ano siya, di ba? Nagkaroon na siya ng bottom dito sa candle natin ito. Yun nga lang,
wala siyang masyadong malaking volume para magtulak sana ng ng price action natin sa kanya. So RSI is slightly below 50 o nasa 50. Parang sideways nga din yung yung trend niya, no? Tingnan. Ito lang yung channel na ginagalawan ni ASEN. Pero wala nga siyang momentum as of now. Okay? So at least higher low siya, pero yung high niya hindi pa natin makita, no? Nasa baba pa rin. Okay? So antay-antay lang muna sa mga ASEN holders with regards sa dito sa mga niya funda, third quarter 10%, 19, and then 200. So okay naman yung funda. Ayaw lang talaga ng traders natin kay ASN naman. Okay? So yun lang po yung ating mga nakita for today. So medyo hirap pa rin tayo sa 6-7. Siguro nga kasi medyo matagal na resistance natin tong area na to. Tapos may mga negative news pa sa interest rates na parang hindi magbabawas pa eh. Yun yung usap-usapan sa bandang US. Kaya po medyo natatakot yung mga stocks naman natin. Kaya medyo ayaw umakyat yung kanilang mga price action naman. Okay, so malalaman natin yan for the coming few days ng kahapon, yun yung unang reaction niya. Pero parang may mga susunod pa ng mga usapan with regards po sa sa mga interest rates. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. Ayan, so maninibago ka dito sa chart natin kasi parang malabo yung yung settings ko sa kanya. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palawan Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang or join ka dito sa group. Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon po. So tama-tama, November 1. November 1. February 1. Ayan, excuse me po. Yung mga gusto pong sumali sa trading group natin, matuto na trading, investing, or kung gusto mo ng guide, may mga price guide tayo. So pwede kang sumali dito sa Patreon channel. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.